Napakaswerte ng kanyang baby. She smiled and caressed her tummy. It's enough reason for her to feel so happy and delighted. Mas mahirap na wala sa kanilang nag-aasikaso na mag-ina tapos puro paghihirap at pasakit pa sa buhay ang mararanasan nila. Self-control. Huminga ng malalim sa Red. Nangiit siya ang kumot sa malapad na sofa. Namewang siya at sumulyap sa kanyang pagkalalaki. It was so drawn visible against the fabric of his shorts. No, Red. Sa susunod na may mangyari sa kanila ni Kayla, dapat ay kumpirmado na niya na siya lang ang gusto nito at hindi na magbabago pa. Malay ba niya kung magbago ang style ni Bernard at landi-landiin si Kayla? Ano sinabi na isang buwan na relasyon nila sa 3 taon? Ang nakapagtataka ay paano nakayanan ni Bernard na walang nangyari sa dalawa. Knowing Bernard, hindi yun papayag sa ganoong setup na walang mapapala. O baka may reserba lang kaya nakakayanan na talikuran ang kagandahan ni Kayla. Naupo siya sa sofa at tumingala sa indoor balcony kung saan nandoon ang kama. Hindi pa rin siya makapaniwala na magkasama sila ulit. Parang kailan lang ay iniwan niya ito dito na umiiyak. Pero ngayon ay dito din sila napunta na dalawa. Dahil sa batang nagdudugtong sa kanila. Masaya siya na nakakapag-usap sila kahit paano. Kahit na parang may harang sa pagitan nila. Unti-unti silang napapalapit ulit sa isa't isa. Sana. He pouted and rubbed his palm on his thigh. Bigla niyang naalala si Patricia at ang hindi noon pagsasabi na nag-resign na si Kayla sa kumpanya. Hindi pa rin niya nakukumpronta ang babae pero iisa-isahin niya ang mga taong iyon. Wala siyang palalagpasin. Maghintay lang ang mga iyon sa kanya. Maaga pa lang inagising na si Red. He prepared everything that they needed inside the penthouse. Naganda siya ng pagkain. Yung natira nila kagabi ay ininit niya bago siya naligo. Nang lumabas siya sa banyo ay para siyang natuklaw ng ahas sa kinatatayuan niya. Nagmamadali si Kayla habang tutok ang bibig papunta sa lababo. Humawak ito sa gilid ng working table at nagduduwal. Doon siya natauhan at napamadali siya na ayusin ang kanyang tuwalya na nakabalot sa katawan niya. Tingin niya ay buong pwersa na nito ang sumasama sa pagsuka nito at parang siya ang nahihirapan. Wala naman siyang magawa at hinagod lang din ito. Are you like this every morning? Baso yung tanong niya rito. Simula lang nung isang araw. Kanda-ubo na sagot nito kaya mas pinabutihan pa niya ang paghagod sa likod nito. It's so tiring. Anya tumarap ito sa kanya. Magulong itsura at namumutla. Awang-awa siya sa nakita na itsura ni Kayla ngayon. Kaya agad niya itong inakbayan at niyakap. Bigla itong parang naiyak. Ang hirap, she said and sobbed. Para kung walang lakas. I can see it. I know how it feels though I'm a man. Nakita ko na dati ang tita Katie ko na nabuntis. Hirap na hirap din siya. What do you want now to make you feel at ease? Tanong niya habang hagod pa rin siya ng hagod habang yakap ito. Mami, baka wala na ito. Baka kapag lalo ko naupo lang ay mas lalo ko ito maramdaman. Kailangan ko kumilos. Okay, ikaw ang bahala. Anya rito para makagaan pa sa pakiramdam nito. 10 a.m. Ang schedule natin sa doktor. Sige, kay Ate Rose na muna ako. Sabi nito sa kanya saka siya tiningala ng konti. Red smiled at her. Feeling a bit better now? Tumango ito sa kanya, saka ngumiti rin. Hinaplos niya ito sa pisngi dahil kahit na mukha nito ay kakikitaan ng pagkaputla. She needs more vitamins and proper check-up. Tom, mukhang mali ang ginawa niya dahil tumingala ito sa kanya and just because of what she did, he was tempted to kiss her on the lips. Kayla blinked while looking up at him. Tom, her eyes. Nakatingin ito sa labi niya at nabubisit siya. Tommy. Sambit ni Red at hindi na niya natiis pa ang sarili. Agad niyang hinawakan sa panga si Kayla at hinalikan sa labi. Anong self-control? Anong another man? Ano maghihintay na ma-realize nitong mas mahalaga siya kasi kay Bernard? Wala. Mind-blowing sex was one of his ways to make her stay and choose him. Susiguraduhin niyang siya ang pipiliin nito pagdating ng oras. O mas dapat niyang sabihin na love-making. Panakip butas. Iyon ang salitang sumirit sa isip ni Red kaya agad siyang napatigil sa paghalik sa dalagang alam niyang dalang-dala sa kanya.
He stopped in a very nice way, not showing her that something bothered his mind. She told him that she loved him, yes, but who knows? Nagkakilala lang sila. May asawa itong tao at may mahal itong iba sa mga panahon na iyon. Baka siya ay naging kahalili lang pansamantala sa naguguluhan itong damdamin at sa pagkawala ni Bernard noon. And she was afraid because Bernard showed her his monstrous side. Konting panahon pa. He has to know what's really his value and where he stands. You can prepare now. I'll drop you off at Rose. Maingat na sabi niya rito at tumango naman ito matapos na mapakurap sa kanya. He sighed as he watched her go. Namasahin niya ang bato kapag kuwan. Kung sana ay kasindali na pagkatiwalaan ng sinabi nitong pagmamahal katulad ng pagtitiwala niya na anak niya ay pinagbubuntis nito, madali sana ang lahat. Pero tao lang din siya at unang beses niya nagkagusto ng seryoso sa isang babae. Napagsinungalingan pa siya. Di naman siguro niya masisisi ang kanyang sarili kung may mga sitwasyon na nakakaramdam siya ng selos sa nakaraan ni Kayla. At takot na hindi rin siya nito piliin sa huli. But setting it aside, ayaw niyang magpanggap na santo para lang siya ang tuluyan nitong piliin. Hindi siya santo. Tao siya na nangangailangan ng panahon para sa lahat. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay nasa poder niya ang kanyang mag-ina. Natigil siya sa pag-iisip na bigla na lang na tumili si Kayla sa itaas. Jesus! Bulalas na Red saka mabilis na tumakbo para sumilip sa indoor balcony. May hiring! Masayang bulalas nito sabay silip sa kanya. Nakataas ang hawak na cellphone. Akala ko kung ano. Napapakamot na sabi niya rito. Muntik pa mahulog ang tuwalya niya sa pagmamadali. Sorry, she said and giggled. Nag-reply sa Ate Rose. Magpapaskill daw manager na may hiring ngayon para sa cashier. Excited ako. Nawala ang hilo ko. He laughed with that. Kitang-kita niya ang saya sa mukha nito. Unknowingly ay pakana naman niya ang peking hiring. Diyos ko, sinungaling na din siya. Ginagawa naman niya ito para mapasaya si Kayla since gusto nito na si Ate Rose nito. You better take a bath now. Pupunta na tayo, pagkakain. Yes. Mabilis na sagot nito saka itinaas pa isang braso. Agad itong tumalikod at nawala sa kanyang paningin. Mag-aasikaso na rin siya ng sarili niya dahil mukhang mas mabilis ang buntis na kumilos kaysa sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ay umalis na silang dalawa. Iniwan nila si Mew sa gwardiya ng apartment. Dumiretso sila sa chef's cuisine. Don't freak out too much, okay? Bili ni Red kay Kayla bago pa sila makarating sa restaurant. Magkano kayang sahod dun? Tanong nito nang tumingin sa kanya. Kitang-kita sa mukha nito ang excitement. How much is Rosa Luria sa waitress? Kunwari tanong niya pero sa totoo ay nakafix na ang pasahod niya rito. 16,325 pesos ang sahod ng dating kahera. Kahit na gusto niyang iangat ang sahod ni Kayla, wag daw, sabi ng manager dahil baka makahalata. Ganun din ang isasahod niya rito para huwag itong maghinala. Baka kasasahuran niya ito ng 30,000 ay mas mataas pa daw ang sahod nito kaysa sa manager. Manila rate din sa ate, parang 603 siya a day. Baka mas mataas ng konti ang sahod ng cashier. Kampante naman ang sagot niya. Tinignan niya rin talaga ang lugar kahapon kaya personal siyang pumunta at hindi lang basta iniasa kay Melo ang transaksyon. He wanted to make sure that the restaurant is safe, has guards and everything. Mukhang maayos naman iyon. May sensor din ang pintuan para sa mga deadly weapon. Tiwala naman siya na maayos si Kayla doon. Ang laki din pala. Makakaipon ako para kay baby. Bulalas nito na parang may computation na sa isip ng sahod. He just smiled at her. I'll pick you up before 10 o'clock, okay? Okay. Paano kung may interview? I'll just wait. Sagot niya na itigil niya ang sakyan sa parking at bumaba siya para ipagbukas ito ng pintuan. He just remained looking at Kayla as she walked to the door of the restaurant. Nakatayo lang siya sa may sakyan pero bigla na lang na may yumakap sa kanya. Red! Tili ng babae kaya ganoon na lang gulat niyang napalingon dahil nagtatatalo ng babae habang nakayakap sa may balikat niya. Kayla smiled, vanished as soon as she saw the beautiful woman, wrapping her hands around Red's neck. Hindi niya pinatagal ang pagkakasulyap sa dalawa. Kahit na para siyang naparalisa sa pagkakalingon niya.
May babaeng nakalambitin kay Red at ang lakas-lakas ng tili noon. Sa minsan niyang pagkakasulyap sa babae, nakita niyang matangkad iyon, mas mukhang sopistikada kaysa kay Annalyn. The woman was so tall na halos umabot sa may baba ni Red. Parang gumuho ang masayang araw niya at ang bibig niya ay tuluyang nawala ng ngiti. Selos ang namayani sa kanyang buong sistema lalo pa at nakikita niya ang sarili sa refleksyon ng salaming pintuan ng kainan. She is nothing but a plain woman, married woman to be precise. Sino magkakaroon ng interes sa isang babaeng tulad niya na may asawa na? Kung marami namang babae ang malaya at madaling mahila. Naluluha siyang humakbang papasok. Nakita niya ang nakapaskil sa pinto na hiring cashier. Gusto niya na muling pilipitin ang leeg para tingnan ang dalawa pero hindi niya magawa. Para ano? Para masaktan pa niya ang sarili niya at mas maramdaman niya na napakaraming babae ang pwedeng humigit kaysa sa kanya? Hindi pa siguro siya nangangalahati sa ganda ng babaeng nakayakap kay Red ngayon. Pihadong isa na naman iyon sa mga babae na ikinama noon. Hindi siya nakatiis ay sumilip siya sa salamin dingding nang siya ay makapasok. Bit-bit ang kanyang resume. Magkayakap ang dalawa at nakita niyang inayos pa ni Red ang buhok ng babae. Tapos ay tumingin sa pinto ng restaurant. She was hurt and her eyes pulled with tears. Yumuko na lang siya at tinignan ang resume niya hanggang sa may humawak sa kanyang balikat. She looked back and it was her Ate Rose. Agad siyang napayakap sa pinsan na isang buwan na rin niyang hindi nakita. Pinilit niyang umiti dito dahil baka mag-usisa pa ito sa kanya pero nakatingin ito sa mga mata niya tapos ay sumilip din sa dingding ng restaurant. Kaya naman pala, may kasamang babae na maganda sa si Red. Agad siyang napasimangot pero sumingot siya para pigilin ang luha. Saan ang hiring? Anya para huwag na siya nitong tuksuhin pa dahil hindi siya natutuwa sa kanyang nakita. Gusto niyang umiyak. Sensitive naman si Rosemary kay inakbayan na siya at parang binaliwala na rin ang nakita nito. Hintayin mo si manager. Direct interview daw ito dahil urgent. Maglilib kasi si Narisa kaya dapat daw makahanap agad ng kapalit. Sana ma-hire ako, ate. Hindi ako graduate. Subukan mo na lang. Wala namang mawawala sa'yo. Mabait naman sa manager. Nandito ka na rin lang ay huwag mo na sayangin ang pagkakataon. Halika, ihatid kita sa waiting area. Inakay siya ng pinsan at sumunod naman siya dito para huwag na rin niya isipin ang nakita niya. She will only feel so small if she keeps on comparing herself to Red's woman. Kahit na ang babaeng nakita niyang kausap na Melo ay napakaganda. Ang advantage lang siguro niya sa mga iyon ay nabuntis siya. Wala naman ibang aplikante kung hindi siya lang. Mag-isa sa waiting area sa labas ng opisina ng manager. Hindi ako pwede magtagal ha. Mag-usap tayo kapag may oras ako. Baka ako mapagalitan dahil nakikipag-chismisan ako sa oras ng trabaho. Mabilis na sabi na Rose sa kanya kaya naman tumango siya. Sige ate, alam ko naman yun. Okay lang ako dito. Nakangiti na sabi niya kay Rose. Umiti rin ito tapos ay tumalikod na. Saka nagmamadali na bumalik sa mga customers. Kayla remained sitting for a while until she decided to stand up when she got bored. Nakatingin siya sa mga tao na kumakain at mga waitresses na busy naman sa pagsisilbi. Nandoon ang mga mata niya pero ang utak niya ay lumilipad. Hindi mawaglit sa isip niya ang babaeng kasama na Red. Kaya sinilip niya ang cellphone kung may text iyon. Wala. Hindi na siguro si Patricia ang bagong babae sa buhay ni Red ngayon. Perhaps he had another one. A new one. Walang katapusan na bagong babae sa buhay hanggang sa makapili na isang babaeng karapat-dapat na mahalin at samahan. If that's the case, then hindi niya ibibigay ang kanyang anak. Pero hindi naman ganoong klase lalaki si Red sa pagkakaalam niya. Hindi naman noon sa pilitan na kukunin ang bata sa kanya. Kahit paano, alam niyang may malasakit sa kanyang binata sa kabila ng lahat. She inhaled deeply until she noticed a man entering the restaurant. Naka-formal attire iyon at binabati ng mga waiter and waitresses. Nang makalapit iyon sa may kinatatayuan niya ay ngumiti siya, dahilan para mapatigil iyon. Good morning. Yes? Ani na lalaki sa kanya. Good morning po. Mag-a-apply po sana, nakashare. Anya, nabahagyang yumuko dahil hindi naman niya alam kung sino ito. Oh, napakaaga mo naman. Biro nito kaya natawa siya. Saglit lang ha. Buksan ko lang ang aircon sa office. I'll let you in a bit. Ito na ang manager. Hindi niya ipinahalata na namangha siya.
Tumango siya at ngumiti. Opo, sir. She happily sat down again. Mukhang mabait nga ang manager. Kakalapat pa lang ng puwet niya sa upuan ay napatingin siya sa isa pang lalaki na papalapit din sa may gawin niya. At ganoon na lang ang pag-asim ng sikmura niya nang makita niya si Dennis Bustamante. Nananalangin siya na sana ay hindi sa kanya ang punta na lalaki dahil baka magkasagutan na naman silang dalawa. Pero parang hindi siya pinakinggan ng langit dahil naupo ito sa tabi niya at may hawak na folder. Ginagawa mo dito? Tanong ni Dennis sa kanya kaya itinaas ni Kayla isang kilay. Pakialam mo. Umiiwas nga siya sa stress pero isang gabundok na stress naman ay lumapit sa kanya. Tumabi pa talaga. Ngayon na umalis ako sa Monteves, umalis ka rin. Bakit? Nabuking na ba ang relasyon niyo ng boss? Ngumisi ito na parang nang uuyam kaya halos lumaki ang butas ng ilong niya dahil sa inis. Ang galing mo namang umimbento ng kwento. Bakit? Imbento ba ang kinabit mo, boss? Tumawa pa si Dennis kaya gusto niya itong hampasin. Akala ko pa naman iba ka. Ang dumi mo rin pala. Buti na lang at di mo ko ginusto dahil baka ako ang iniputan mo sa ulo. Wala kang alam. Nangiinis na sagot niya rito. May alam ako. Kabit mo ang boss kaya pala parati kang sinusundo ng secretary sa ibaba. Dito, kakabitin mo rin ba ang manager? Sumulyap ito sa pinto ng manager kaya napatayo siya. Walk out na. Nakangising sabi pa nito. Malawak ang daan papaalis. Mapang-uyam din siyang umiti. Asa ka? Sabagay, kibit balikat ni Dennis. Ganyan naman ang mga makakapalang muka. Bali wala na kumapit sa matalim para lang makaangat. Sinong malas na lalaki naman kayang iniputan mo sa ulo? Nakakaawa. Bumukas ang pintuan at halos hindi na niya makayanan ng hilat siya ng nakaka-insultong mukha ni Dennis. Pasok na. Nakangiting sabi ng manager sa kanya, tapos ay sumulyap kay Dennis. Mabilis siyang sumunod sa sinabi ng manager para makaiwas. Maluha-luha ang mga mata niya at para siyang mapapahagulhul sa pangahamak na inabot niya. She swallowed and distanced herself from the manager. God knows, she's not that kind of woman. Sana ay maibangon naman niya ang kanyang sarili mula sa pagkakamali na kanyang nagawa. Pero hanggat nakakapit siya kay Red, habang siya ay kasal pa rin, mananatiling nakalubog lang siya sa katotohanan na iyon. Dennis certainly knows what is happening between his former boss and Kayla. Paano? Dahil lang naman kay Anne Travis. Napakinggan niya ang announcement ng babae ng araw na kumuha siya ng COE sa Monteves na si Kayla ay kasal na pero nilandi pa ang boss nila. May araw din sa kanya ang babaeng ito. Nagkamalas-malas ang buhay niya dahil dito. Mula nang ilipat siya sa pagiging janitor at mas pinili niya na mag-resign, naging napakailap na ng trabaho sa kanya. Isang buwan na siya naghahanap pero hindi pa siya nakakakuha hanggang ngayon. Ang paghanga niya kay Kayla ay nauwi sa inis, lalo pat hindi siya ang pinili ng babae na gustuhin. Napag-alaman niya na si Bernard de la Vega ang asawa nito at ang kabit naman ay ang bilyonaryong si Red Fuentes. Kumakapit ito sa mapepera. Siya, dahil hamak na head lang ng utility ay hindi nito pinansin. Heto siya, nakakita ng hiring, nagbabaka sakali siyang makuha ang trabaho na ito pero kalaban pa niya ang lalakero na si Kayla. Pero swerte na din siya. Kamikilan ay nakahanap siya ng isang sideline. Nagmamanman siya sa babaeng ito. Napag-utusan siya ni Anne Travis dahil bigla daw lumitaw si Kayla matapos ang isang buwan na nawala ito matapos mag-resign. Malaki ang kanyang sahod pero hindi sapat sa binubuhay niyang naka-oxygen halos araw-araw na kaisa-isang magulang. 7 taon na iyon na may oxygen support. Noong una ay madalang lang na mag-oxygen ang ina niya pero nang lumaon ay naging madalas na halos gabi-gabi. Dahil iyon sa sakit noon sa puso. Bawal iyon na umiri kahit sa pagdumi kaya sobrang hirap. Hindi siya nakapag-asawa dahil doon. Dahil kapag may nagiging girlfriend siya, ang nangyayari ay hinihiwalayan siya kapag nalalaman na ganoon ang sitwasyon ng mama niya. Kaya siya ayaw daw ng mga iyon na mag-alaga at magkaroon ng pasanin sa oras na nagpakasal na sa kanya. Hanggang sa nakilala niya ang mabait na si Kayla. Kwela ang babae at masayahin. Iyon ang tipo na gusto ng ina niya para sa kanya dahil seryoso daw siya sa buhay pero naloko pa siya. Nag-asawa na pala iyon, wala pa siyang kaalam-alam.
Maayos naman sana ang pag-aasikaso niya sa mama niya kahit paano dahil sa kanyang sahod. Pero na mag-resign siya dahil sa visit na si Kayla, nawalan siya ng kita. Nagkautang pa siya sa supplier ng oxygen. Mabuti na lang din at inalok siya ng trabaho ng mayaman na si Annalyn. Nakakuha siya ng pambayad sa supplier at sa tagabantay niya sa ina pero hindi sabat. 20 mil lang ay binayad sa kanya para siya ay magmanman. Hindi naman syempre siya magpapakabulok doon. Ano siya, gago? Kailangan niya maghanap ng trabaho. Hindi naman malalaman ni Annalyn na hindi siya nagmamanman. Swerte na lang siya ngayon. Kinuha niya ang smartphone para i-text si Annalyn para kunwari ay nagmamanman talaga siya. Nandito siya sa restaurant. Nag-a-apply na cashier. The hell? Siraan mo. Do everything to ruin that bitch. Agad na reply ng babae at halatang galit kahit nasa text. Malaki talagang interes ni Ann kay Red. Hindi naman tanga si Dennis para hindi malaman ang pakay noon sa mayamang binata. Dahil iyon sa pera na pwedeng maipasok ng mga Fuentes sa mga Estraves. Kaya naman todo rin ang yabang ni Kayla dahil sa nabingwit na dalawang matatabang isda. De la Vega at Fuentes. Matinik na babae. Ginagamit ang pagitan ng mga hita para tumiba sa mga nauutong lalaki. Ako na bahala, ma'am. Sagot naman niya. Tumingin siya sa pinto ng opisina ng manager. Baka nga lansin din ni Kayla ang manager dahil lalaki. Kaya sisiraan na niya para makabawi siya kahit na hindi siya matanggap sa trabaho. Hindi nakatiis ang lalaki kaya tumayo at luminga sa paligid. Saka lumapit sa pintuan. Nang nandoon na si Dennis ay pasimple nitong idinikit ang tenga sa pinto at dahil may siwang iyon at hindi gaanong nailapat sa hamba, naging maingat siya para huwag bumukas ng tuluyan ang pintuan. Buntis po ko, sir. Kayla honestly confessed to the manager. Handa siya kung maging balakid iyon sa pagtanggap sa kanya sa trabaho. Basta nasabi niya ang kanyang estado. Gusto ko lang po magtrabaho habang hindi pa ako nakakapanganak. Gusto ko pong makapag-ipon. Dagdag pa niya. Tumango naman ang manager. Upo ka lang naman sa counter. If ever na ma-hard ka, makakatanggap ka ng tawag o text kapag may resulta na. May isa pa kasing aplikante kaya dapat ay pagbigyan ko. Opo, naiintindihan ko. Mabilis na sagot niya rito. Nasa labas si Dennis at naghihintay. Hindi naman patas kung siya ay ma-interview at yun ay hindi. Kahit na nabubuisit siya sa lalaki, kailangan pa rin na maging patas ng manager sa kanilang dalawa. Kung sa experience, hard iyon malamang dahil mas maganda ang record noon kaysa sa kanya. Bukod pa sa katotohanan na undergrad siya. Muli na naman siyang nakaramdam ng panliliit pero bakit kaya ang lalaki ay hindi nakahanap ng trabaho? Maganda naman ang credentials ni Dennis kahit na may edad na. He will qualify for a manager or a supervisor again. I'll inform you, okay? Active naman ang number mo sa resume? Ani pa ng manager sa kanya na si Mr. Rieza ang nakalagay sa name board. Yes, sir. I'll expect your text, she said with a smile, wearing full confidence. Umiti din sa kanya ang lalaki tapos ay kinamayan niya. Saka siya tumayo at inayos ang kanyang bag sa balikat. Dumiretso siya sa pintuan at kahit paano ay nahimas-masa ng inis niya kay Dennis. Huminga muna siya ng malalim bago niya binuksan ang pinto. Naghahanda siya sa pagkikita nila ng kontrabida. Paglabas niya ay hindi niya pinansin ang lalaki. Diretso lang siyang naglakad, kip-kip ang kanyang folder. Sumipol ng kanta si Dennis pero hindi niya pinansin. Kahit na parang nang uuyam ang dating noon sa kanya. Bakit parang lalong nangaasar ang lalaki kahit hindi niya bigyan ng atensyon? Napasimangot siyang lumabas at hinanap ng mga mata si Rose. Nasa malapit lang naman ito kaya agad siyang nilapitan. Tapos na? She nodded. Oo, ate. Bakit nakasimangot ka? Nandun si Dennis. Ang dami na naman sinabi. Nasaan at susuntukin ko? Galit na tanong nito sa kanya. Hayaan mo na, ate. Saan ba ako pwede maghintay kay Red? Punta muna ako sa labas. Nakakahiya dito. Hindi naman ako kakain. Sige, huwag kang gumala ha. Baka mahilo ka. Maupo ka sa labas. Dadalhin kita ng shake. Bestseller iyon dito at paborito mo pa. Nakangiti nitong sabi kaya ngumiti din siya. Lumabas siya, kip-kip ang kanyang bag at naupo sa may ilalim ng canopy. Maganda rin ang mga mesa sa labas. Parang garden ang ambience at sa loob naman ay sosyalin ang datingan. Umugod siya ng malalim na hininga. Kinuha niya ang cellphone at nag-text kay Red. Magte-text na lang ako ha kung pupunta ka na. Nandito si Dennis, baka makita ka.
Walang reply kaya itinago na lang niya ang aparato. May kasama nga palang babae si Red kaya paano nga ba naman siya i-replay noon? Sumakit na naman ang puso niya. Bakit masyado siya nagiging maramdamin at selosa? Pinilit niyang huwag mag-isip ng kung ano-anong imahe sa utak niya dahil ayaw niyang maapektuhan ng anak niya. Wala na nga silang pera na mag-ina, magdadagdag pa siya ng problema sa sarili niya. She needs to survive for her child, nothing more other than that. Nakangiti si Red habang nakatingin sa mukha ng babaeng kaharap niya. Nasa isang snack house sila, nagmamerienda na. Will you remove your scarf? Nakakairatang tingnan yan. Hindi ko makita mukha mo. Naiiling na sabi niya rito habang prente siyang nakaupo sa silya. What? Gusto mo bang may makakita sa akin? Hanso? He shrug. Ano naman kung may makakita sa'yo? Sino ba pinagtataguan mo? Megumi? Takang tanong niya sa pinsan. You will never love to know, Red. Ano itong patuloy sa pagkain ng in-order na matamis. I will never love to know if it's an enemy. He frankly said. Exactly. So huwag mo nang alamin. Naningkit ang mga mata niya sa pinsan. Wala naman siyang kaaway. Si Bernard lang. Nang hindi naman sila nagkikita ay wala naman sa kanyang problema. Ngayon na lang naman ulit sila nagkaroon ng gusot. I don't have any enemy. Aside from my long-term enemy, De La Vega. Nasa US pa tayo, alam mo na yan. And, so you know too. Nakrush ko na siya even before pa. Diyos ko, Megumi. Naiinis na sagot niya rito. His head was aching and he could not take his eyes off his cousin. What kind of stupidity did you do? This time, huh? He asked. I had a nightstand with him. Kibit balikat nito na para bang simple lang ang lahat. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya sa sinabi nito. Iisa lang ang nararamdaman niya. Nabubuisit siya. Of all the people in the world, Megumi, De La Vega, weren't you thinking? Napatiimbagang siya. Wala ba itong alam sa mga nangyayari? Bakit naman nakipag-sex pa ito kay Bernard? Holy Christ. Lalo siyang nabuisit dahil si Bernard ay kasal kay Kayla. Are you even aware that he's married? Napatigil si Megumi sa pagmuya ng pagkain. Gumalaw ang mga mata nito papunta sa kanya. You're kidding me, right? He smirked annoyingly. I'm afraid I'm not. I just wish that you got yourself protected, Megumi. Napalunok ito ng laway. Ayokong mawala ng ama magiging anak mo kung sakaling hindi ko masanto si Bernard. Why? Why are you thinking that way? Hanggang ngayon ba ay hindi matapos ang away niyo? For God's sake, ang tatanda niyo na. Siyang pagsabihin mo. Nairatang sagot niya rito. Ngayon, magtatago ka? Why? Biglang nag-iba ang mukha nito at para itong nalungkot. Alam niyang hibang ito kay Bernard pero ayaw dito ni Bernard dahil si Anne ang gusto noon. I didn't intend to have a night with him, okay? I was just drunk. Di pa ako nakakauwi sa bahay. Kung buhay pa si Lolo Alfonso, hindi kanya papayagan na ganyan. And yes, Megumi, the rivalry between the two of us will never end because I just got his wife pregnant. What the shit? Bulalas dito at napalakas pa ang boses. Stay away from Bernard. Baka ginagamit ka lang niya laban sa akin. Kararating mo pa lang pero paglalandi na agad ang natupag mo. Hey, that's below the belt, ha? Inis na duro nito sa kanya gamit ang kutsara. You will never love his love story with Kayla, Megumi. Tarantado si Bernard. At kung mabuntis ka man, buhayin mo nalang mag-isa kesa sa pumatol ka sa walang hiyang iyon. Anya rito pero natahimik na ito at parang nag-iisip. Hesay, maganda bang asawa niya? Tanong nito na parang apektado pa rin talaga kay Bernard. Mabait at masayahin pero ginago niya. So don't expect him to change, Megumi. Wake up. Matagal na kitang pinagsabihan. College pa lang tayo pero matigas pa rin ang ulo mo. You know our family doesn't like Claudio. If I were you, you go home and rest. I better get going now. Sinarili niya ang pag-iling habang nakatingin siya kay Megumi. Tumayo siya at tinalikan dito sa noo. Saka siya nag-iwan ng pera sa mesa. Ano kayang mararamdaman ni Kayla kapag nalaman niya na ang isa sa mga babae ni Bernard ay pinsan pa niya? He felt so disgusted. Akala niya ay wala na si Bernard sa interes ni Megumi. The fact that his cousin was already making her name as an international model, he thought that she wanted a decent man in her life, but he was so dumb wrong.
If this will lead to something more serious like family feud, na sana ay huwag naman. Mas tatayo siya para kay Kayla. Dahil si Kayla at ang anak niya ang magiging pamilya niya sa oras na malaman niyang wala na talaga yung pagmamahal kay Bernard. She has the right to know about this. Hindi niya ito pwedeng itago dahil kita pa naman niya sa mukha ni Megumi na parang hindi iyon sigurado kung safe ang naging pakikipagtalik sa isang gunggong. Kunot noo si Red nang mabasa ang text ni Kayla. Kakasakay lang niya sa sasakyan at binasa na muna ang text sa kanya. Huwag daw siyang pumunta sa shops dahil nandoon daw si Dennis nag-a-apply bilang cashier. The hell he cares about that man. Wala siyang pakaalam sa lalaki iyon. Pupunta siya at magpapakita kung kailan niya gusto at kung kanino. Kahit pa si Bernard ang tao makakita ay wala siyang pakaalam. Sinulyapan niya ang relo. It's 9:30. Hindi pa siya nakakarating sa opisina ay babalik na siya sa restaurant. Excited siya sa pagpunta sa doktor para sa check-up. Pinaandar niya ang sakyan niya at mabilis na umalis sa parking. Babalikan niya si Kayla. Kaysa naman tumunga nga iyon doon. Bukas pa magtatext ang manager kay Kayla para sa kunwari ang hiring. Pumusina si Red nang makarating siya sa may gilid ng restaurant. Nakita niya si Kayla na nakaupo na mag-isa sa isang mesa. She looked at his corn stuff from sipping her shake. Agad iyon na tumayo at lumapit sa sasakyan. He hopped out immediately to assist her. Wala itong imik na inilapit sa bibig niyang iniinom nitong shake. He thinks it was kiwi because it was green in color. Umiling siya dahil ayaw niyang uminom pero tumingin ito sa kanya ng kakaiba. Without a word, he took a sip from the straw. Yung tingin na ganoon ay parang sinasabi na kapag hindi siya sumipsip, ay makikita niya ang hinahanap niya sa buhay.